Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, as usual, the same thing, update lang po sa mga depensa, mga ulat sa West Philippine Sea, lalong-lalo na itong nagaganap dyan. Ngayon, balikatan naman. Busy po ang lugar ng Palawan. So, mukhang maraming mapapagod yan. Kasi nag-start na po ang balikatan nung 22, Lunes po dyan. No, pero actually, ayon po sa nakalap nating mga impormasyon, hindi lang naman 22 nag-start yan kasi may mga preparation pa. Actually, a week or two before the proper exercise, siyempre may preparation. Kaya busy po lahat ang mga taga Palawan, no? At iba pang parte ng lugar kung saan ginaganap itong Balikatan Exercise 2024. At ganun din po, magsisimula tayo sa issue ng Chekwa, magtatapos rin tayo sa issue ng mga Chekwa. Pero in the middle of that, meron pong sinabi ang ating kasundaluhan at first time ang Air Force ay sasali sa isang event at ganoon din po may isang senador na mag-iimbestiga na naman. Anong iimbestigahan? Malalaman po ninyo yan. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video premiere, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at yung mga katuwang natin dyan sa chat box during our video premiere kung meron man. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi ang dami nyo na. Alam nyo na kung sino kayo at maraming salamat. Patuloy kayong sumusuporta sa atin. Okay, at also paalala po sa lahat, sobrang init na po dito sa amin, umaabot na ng 100 degrees, triple digit na, hindi pa summer dito. Sa atin, ang pinakamataas, may nabasa ako kanina, 48 degrees Celsius. Nung kinumbert ko, syempre, ginogol ko. Agoy, 118 degrees Fahrenheit, ang init niyan, no? Hindi po dry heat yan sa atin, kundi humid pati. No? Malagkit sa balat. Kaya dapat, pwede ba kayo maglagay ng sunscreen? No? Yung mga may SPF 50, 75 sa inyong mga mukha, sa inyong katawan, para hindi kayo masunburn. No? Sobra init. Saka hydrate. Inom ng maraming tubig as much possible. Huwag na kayo lumabas sa, sa banyo, maligo. Kaso wala rin man tubig. El Nino. No? So ingat-ingat po, at shout out po sa lahat ng ating mga OFWs. Lahat po tayo, mga OFWs, ingat-ingat po, palaging mag-pray at isa inyong panalangin, isama nyo na po ang ating gobyerno, Okay, ganun din po sa mga naglalakbay, at sa mga merong sakit-sakit, naway patuloy kayong manalangin sa ating Panginoon. Ito na po mga kababayan, sisimulan natin dito sa ulat ng GMA News na sabi dito, Chinese vessels surge in West Philippine Sea amid balikatan. Ayun po ang sabi ng ating Philippine Navy. So tulad ng sinabi ko kanina, nagkakaroon nga dyan ng balikatan sa ating West Philippine Sea at lalo daw pong dumami ang mga Chinese vessels. Baka naman gustong kayo naman, gusto lang maki-osyoso, yung mga usi-usi, or gusto lang sigurong ipakita din ang kanilang force. Mas marami kami kaysa sa inyo. Eto po. The number of Chinese vessels has increased in the West Philippine Sea amid balikatan. The joint military exercise of the Philippines and the United States, ayun po ang sabi ng Philippine Navy. Quote, our monitoring for the past 2 months for March and April has given us a fairly constant from a low of 33 to a high of 69, an average of 60 various vessels of China. Ngayon po ang sabi ni West Philippine Sea Commodore spokesperson ng Navy na si Roy Vincent Trinidad. Only for this week that we have seen a surge of up to a total of 124, away na doble.
Na doble, mga kababayan, no? Eh baka naman inubos na yung kanilang mga barko pinunta sa West Philippine Sea. Three People's Liberation Army Navy and China Coast Guard having 10. This coincides with Balikatan. This absurd is out of the normal. O kaya nga, show of force din sila, Commodore Trinidad. Ikaw naman. There was a surge in the maritime militia. From the previous 2 weeks, 69 to 50, to 110. Mas marami yung kanilang Chinese militia vessels na kung saan, yan po ay napabalitang pinipinturahan ng kakulay ng kanilang Coast Guard. Kaya iisipin mo, pag nakita mo, ay, Coast Guard nila. Pero siguro ang difference lang, walang water cannon. Di po ba? So there is a surge in the presence of maritime militia, especially in Baho de Masinloc and Pag-asa. This coincided with the launching of Balikatan. Ayan po, siyempre, gusto nilang makisama siguro. From April 16 to 22, 100 Chinese vessels including 3 People's Liberation Army Navy ships and 11 Chinese Coast Guard vessels were spotted in the West Philippine Sea feature. So, ayan po, no? Yung nilista nila, no? Tingnan nyo po yung mga ano na yan. Grabe ito, oh. Ang dami. Okay, di na natin basahin itong mga nasa baba. Okay? Eto po. No? Isunod naman natin to. So, dumadami po sila kasi feeling nila na pag-iiwanan sila eh. Oy, kami rin, marami ring mga barko. Eh di wow. Sige. Ganyan lang. Wala naman mangyayari, parang show off force lang, no? Hindi kami papaapi sa inyo kasi feeling victim ang China eh. Yun ang ano nila, gusto nilang ipangalandakan diyan. Ginagang up kami, ginugroupings kami, no? Mga kababayan. Okay, so alis tayo doon. Punta tayo naman dito sa ulat ng politiko. No? Oo nga pala, no? Bago ko simulan tong next article na ito shout out po sa lahat ng mga taga Palawan, lalong-lalo na diyan sa mga kasamahan ni Elora at Kai, no? Na palagi po lang nanonood sa atin, inaabangan yung ating mga vlog. Kung siguro hindi naman maganda yung vlog natin nako, nakakahiya na ba? Nauubos ko pa yung inyong lunch break imbis na nagkwekwentuhan na lang kayo no, nag-a-unwind kayo, pakape-kape, kausap ang inyong mga Juwawits. With S yun Juwawits. Di ba Kai? Okay. So eto po. Nako, mahirap na kasing mabanggit-banggit si Elora. Baka tayo ay mahirap na. Limitahan muna natin kasi meron po nagmamasid sa atin. Mahirap na po. Mahirap na. Hindi na baka ako po ay madamay pa dyan. Iwasan na natin yun, hindi ba Kai? Si Kai na lang. Sa bagay, katsokaran ko naman dito, mga pangalan ay Kai. With the powers of Kai! Yari na. Ito po sa politiko. Nagkataon lang. Philippine Navy explain why, anong ginawa nito? China-made tanker will be sunk in military drills. Nako, magngingit-ngit ang China nito. Malamang, nagngingit-ngit na. Kasi yung unang article natin doon sa ibang ibaba, hindi ko po binasa para sa inyo. Kayo na ang balang magbasa doon kasi nabasa ko na. Eto yon. Diba? Kunin lang natin sa ibang article, kayo naman. The selection of the decommission, meaning, retired na siya, hindi na siya ginagamit, kumbaga, tenga ka na lang dyan. So, anong gagawin mo kung di mo naman na ginagamit, di ba? Chupi. Ibasura, di ba? Oil tanker, BRP, Lake Caliraya for a sinking exercise as part of this year's Balikatan exercises between Filipino-American soldiers is coincidental. Coincidental naman pala. Bakit kayo magre-reklamo kayong mga inchik, no? Ito po ang sabi ni Trinidad. Made the remark after China called the act provocative. Provocative ba yun?
Sa inyo ba talaga na? Pag-aari nyo ba yung oil tanker? Ang nakalagay, oil tanker, BRP. Ano ibig sabihin ng BRP? Barko ng Republika ng Pilipinas. Bakit? So, ibig sabihin, yan ay binili ng bansang Pilipinas sa inyo. O di kaya, kung hindi binili, dinonate ninyo. Ngayon, hindi na ginagamit. At ang tanong, pag-aari nyo ba? Hindi. Hindi naman nakalagay PLA. Hindi naman nakalagay CCG. Ano nakalagay? BRP. Therefore, it is in the possession and the property of the Republic of the Philippines. So, why do you have to say it's a provocative? Gago. Di ba? Wow! Ito ano nila, no? Tanga-tanga po. In April 20, editorial China State-run English newspaper, yung Global Times. Ito yung Global Times, ito yung tagapakalat nila ng kanilang disinformation na newspaper. Claim that the BRP, Lake Caliraya, was built in a Chinese shipyard for the Philippine National Oil Company. Ibig sabihin, binayaran kayo. So, ano nirereklamo ninyo? Ibig ba sabihin, pag made in China, ito, made in China, sinira ko, binasag ko yung cellphone ko. Ibig sabihin, provocative din yon, pag-aari nyo yun. Binayaran ko yun eh. Kayo lang ang gumawa. Kayo yung nag-assemble. Pero it's not your property, freaking idiots. Na-high blood tayo dito, di ba? Wag na po si Elora. Tablado muna si Elora kasi mahirap na, mga kababayan. Baka ako'y madamay sa mga ganyang bagay, no? Ano sa akin madadamay? Ayoko pong madamay dun sa pagka-busy niya. Busy siya eh. Diyan sabi niya, Brad, dami dito mga foreigners. Nagawa ng kwento si Elora. Magkape nga muna tayo. Para naman mawala yung pagtaas ng aking presyon. Napipresyon ako dito. So what kung sa inyo inassemble? Pondo nyo ba yan? Hindi ba nagbayad yung Philippine National Oil Company sa inyo? Di ba? Buti nga binigyan kayo ng negosyo eh. Tapos magrereklamo kayo kung gagamitin sa balikatan exercise. Ito The PNOC. Ano yung PNOC? Sinabi ko kanina, Philippine National Oil Company. Okay? Donated the BRP Lake Caliraya, formerly known as MT Lapu-Lapu, to the Navy in 2014. So what? Anong inangak-ngak ninyo? Hindi naman pala kayo ang nag-donate. Diba? Buti sana kung i-donate ninyo, binigay nyo ng libre. Hindi. Galing sa PNOC, pinagawa sa inyo, sila ang nagbayad, tapos binigay sa Philippine Navy. So what's your argument? Provocative? Diba? So ganun na lang lahat. Pag ang made in China, sinira namin, provocative na yon. Ganon. Tinan nyo ang mga utak talangka ng mga yan. Di ba? Ito. Meanwhile, Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adasi Jr. said he does not see anything wrong with the move. There's no issue with that. The vessel has been used in the Philippines for a long time, so any attachment to China, if there's ever any, it doesn't matter at all. Correct. Ako po, pumapanig dito sa ating Philippine Navy, who are they, na spokesperson or admiral. Ano pakialam ninyo? Wala naman na sa possession nyo, kayo lang ang gumawa. You have the audacity to say it's provocative because made in China? Kung made in China nga, palpak eh. Madaling masira, diba? Gunggong pala kayo eh. Huwag nyo nga kaming lokohin. Feeling victim talaga ang mga kupal na mga inchik. No? Ano, entitlement? Putik na. Itong laptop ko. Ito. Itong laptop na to, yan po yung anak ko, si Adam James. Mayroon pong yung vlog yan. Made in China.
Eh kung basagin ko to, anong sasabihin ng China sa akin? Anong karapatan ng China na magalit sa akin? Binili ko yan eh. Diba? Sasabihin mo, provocative yan? Na hindi nga ikaw, hindi mo nga ako binigyan ng laptop eh. O itong gamit kong iPad, kung binasag ko to, ha? Sinira ko, may karapatan pa bang China? Wala na! Diba? Parang ganito lang yan. Bumili ako ng kotse. Ha? Pag nailabas ko na yung kotse sa dealer, wala nang pakialam yung dealer sa akin. Wala na. Diba? Ano lang pakialam ng dealer sa akin? Maintenance. Oh, ganon. Pero yung sabihin mong, hoy, didiktahan mo ako kung anong gagawin ko sa kotse ko, kung ano ang dapat saan ako pumunta, anong gagawin ko sa laptop na ito. Diba? Wala. It's not even your donation. PNOC paid you for that. They gave you business, so that's it. Kung ano man ang gustong gawin nung possession, nung may-ari ngayon, wala ka nang pakialam. Sino ka? 'Di ba? O ikaw ang diktador. Provocative daw dahil lang ginawa sa China sa shipyard. Come on. Who are you? Buti sana kung hindi nagbayad yung PNOC sa inyo, hindi naman sinabi dito that you donated. It's the PNOC. PNOC. Philippine National. Philippines. Oh, bakit? Sinabi bang China? No. Ay, nako. Sinong lolokohin ninyo, mga bobo? Maniniwala lang sa inyo yung mga specialist ninyo, yung mga kakampi sa inyo na hindi nag-iisip. Diba? Tama mali, mga kababayan. Hindi porket made in China, pag-aari nila yan. Hindi naman sinabing property of China eh. Oh, dito ba? Dito ba? Ito. Oh, nakita nyo? Oh, ayan. Ayan. Dito, yung mga prints dyan. Yung fine prints. Oh, tingnan ko kung mabasa ko pa ito. Oh, designed by Apple in California. Oh, assembled in China. Pero hindi sinabing property of China. It's now my property because I paid for this. I bought it. You freaking idiot na mga Chekwa. Yung ano nyo, mentalidad nyo eh. Extend your brain. Come on. Di ba, Ninang Lisa? Wawa naman si Ninang Lisa. Naawa ako talaga. Mamaya, mga kababae. Ganun talaga eh. Di ba? I think. Well, there's a rationality about that. Di ba, Mami B? Oh, si Mami B, beautiful B. Ha? Pero alam ko na yung B niya. Bakit siya Mami B? Di ba, Mami B? The ever beautiful Mami B. Sabi niya, ako na naman ang nakita ni Toki. So, wag naman ako. Sino pa? Di ba? Si RN2 cents, ano yun konyo yun, si RN2 cents. You make sweldo, di ba, RN2 cents? Ano kayo sasabihin ng asawa ni RN2 cents? No? Okay, labas na tayo dyan para di tayo ma-high blood. Dito naman tayo sa isang good news. Okay, mabilis lang to para hindi kayo mabore. Okay, siguro nagsasawa na kayo kay Tokis. GMA News Online. Philippine Air Force to send aircraft to international exercise for first time. Uy, always first. Wow! Sarap sigurong maka-first time. Di ba? First time mo? Oo. Naku. Nakabang ka ba? Oo. Di ba, alibugha? First time mong manood ng movie na mag-isa, ikaw naman alibugha. Ikaw talaga alibugha kung ano ang nasa isip mo palagi, ha. Ikaw, ha. Masyado kang green. Green-minded. Okay, saan ba pupunta itong ano na to? Itong first time. For the first time in forever. Naging si ano? Si Ana ng ano? Let it go. Let it go. Ano bang movie yun? No? Si Let it go. Diba? Nakalimutan ko na naman. Na brain part na naman ako. Mami B, na brain part ako. The Philippine Air Force on Tuesday said that it will be sending aircraft, no? Yung Air Force, mga eroplano natin. Ano ba eroplano natin? FA-50. Ayun naman pala eh.
Ano ba ibig sabihin ng FA? Flight attendant? Di ba ang tawag natin sa mga flight attendants? In short, stewardess. Oh, pag stewardess ka na babae, naku, ang ganda-ganda mo. Ganyan. Very presentable. No? Ganun po yung sabi sa amin noon eh. Nung mga matatanda. No? Kami naman. Yung iba. Ay, gusto kong magpaasawa ng stewardess. Kasi ang ganda pala. Di ba? Yung mga kwento-kwento ng mga OFWs na magbabakasyon sa amin, sa lugar namin, yung mga taga doon sa amin, mga nagsa-Saudi kasi, no? Mga manyakol din. Kaganda ng stewardess ng ganitong airline. Kami, talaga. Paglaki ko, mag-asawa ako ng stewardess. Di ba, Mami Ping? Yung pala, mukat-mukat ko na patunayan ko, hindi naman lahat. Presentable lang kayo naman. Di ba? Oy! Number 1 na sa yung presentable na mga damit, FAs ng PAL. Oh, yung plain always late. Okay. Ano ba yung FA dyan sa Air Force? Sino ba taga Air Force dito? Ano ibig sabihin ng FA-50? Hindi ko alam. Kailangan pa ba natin tong i-search? Okay. The Philippine Air Force on Tuesday said that it will be sending aircraft to an international exercise for the first time. In a press conference, Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo said 4 to 6 aircraft and around 150 personnel will be deployed as the country's contingent to exercise Pitch Black in Australia. Sa Australia sila pupunta. May exercise sila, mga Air Force. This is a big thing for the Air Force because it means that we are really developing our capabilities. Exercise Pitch Black is a biennial multinational large force employment exercise that takes place over 3 weeks. Parang balikatan din pala ito, no? Diba? Ayan po ang sabi nila, no? Ang ganda nito, pitch black. Wow, ibig sabihin, wala kang makita dyan, madilim yan eh. Pitch black eh. Baka sa gabi sila mag-exercise. Aba, para kayo yung mga nandito after work eh. Alika, punta tayo dyan sa mag-yoga, mag-exercise. Diba sabi nila, mag-exercise tayo tuwing umaga. Ay, di po totoo yun kasi nag-exercise ngayon tuwing gabi na eh. Di ba, Ali Bugha? Si Ali Bugha, iba naman ang exercise niya. Late night nag-exercise si Ali Bugha, late night. Ayan na naman, si Ali Bugha na naman ang natira natin. Ay, hindi po. Okay po yan kay Ali Bugha kasi promotion po natin yan sa channel ni Ali Bugha. No? Ali Bugha TV. Kababayan ko po yung tagaga po, together with si Hattori na taga mga Sambales. Taga Sambalenyo po kami. No? Okay? Okay. Eto po. Ito na. Isa pang article sa GMA News. No? Kasi itong senador na to, gusto niyang mag-imbestiga. Ito. Senate Defense Panel urge to probe foreigners' use of unlawfully obtained documents. Correct. Tama yan. Imbestigahan nyo yan. Naalala nyo yung pinuntahan ni Hontiveros saka si Gatchalian, yung sa Pogo, yung ni-raid nila. Natagpuan talaga nila, ulit-ulitin natin, mga fake passports, fake birth certificates, government-issued IDs, mga peke. Ayan. Unlawfully obtained documents. So, saan nila nakukuha yan? Sino yung kasamahan nilang mga nasa government employees that they are providing this information? No? Yung mga paano gumawa ng ganon. Kasi sabi ko sa inyo, yung passport natin, merong mga yung security features na ang tanging mga immigration or DFA lang nakakalam kung fake or totoo yung passport ninyo. Sana ganon din sa mga government-issued IDs or birth certificate, only PSA, di ba? The Senate Committee on National Defense has been urged to investigate the policy, public safety, and national security implications of foreigners' alleged use of falsified or unlawfully obtained documents and other schemes to present themselves as citizens of the Philippines.
So, paano mo masasabing citizen ka ng Pilipinas? You have your birth certificate, or you have your passport if you can afford one, or you have a government-issued IDs. No? O kung ano pa yung kung ano paano kayo makikilanlan bilang isang Pilipino, pwede bang i-DNA test? Ano ang DNA characteristic ng Pilipino? Yung Pilipino ba yung namatay diyan? Yun, nakakuha ka ng siguro may 4 na katao diyan. Puro kalansay. Paano mo nalaman diyan ay isang Amerikano, isang Inchik, isang Australiano o isang Pilipino? Paano? 'Di ba, alibuga? O kayo nga, sagutin mo ngayon, alibuga. Paano mo nalaman yung 4 na kalansay diyan, yung isa diyan ay Pinoy? 'Di ba, Samdi? O sige nga, ayan. Tanungin natin kay Samdi. Wag na po kay Ilora, busy po 'yan, no? This developed after Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros filed on Tuesday proposed resolution 1001. Bakit 1001 na? Kasi yung 1000 kay Robin Padilla, yung gusto niyang paimbestigahan ng pagkakasuspindi ng SMNI. Noting a dramatic influx of foreign nationals into the country and following the reports of the spike of Chinese students in local higher education institution. Correct. Tama po yan. Tama lang na imbestigahan yan. Ang laki pong issue dyan yung nangyari dyan sa Norte, sa Cagayan, or sa Isabela. No? Lalo na sa Cagayan. Ang question ko dyan nga, hindi ko pa nabibigyan ng content. Matagal na pong maraming Chinese sa Pilipinas. Panahon pa ni Li Ma-hong. Li Ma-hong. Di ba? Hindi kaya kamag-anak ni Dilima yun kasi Li Ma-hong. Yun na. Bago pa si Magellan, baka may inchik na dyan. Nagnenegosyo. Di ba? Bakit kayo nagre-reklamo sa Cagayan? Sabi nga nung mga Cagayano dyan, talaga daw pong marami ng inchik dyan. Kasi galing siguro ng Taiwan yan. Bakit nyo lang puntahan yung Pogos? Putik na yan. Bakit nyo tingnan yung mga negosyante dyan, yung malalaking mga negosyo? Puro mga inchik. Mala nyo, hindi lang yung mga yung nasa Cagayan ang sinasabi nyong mga sleeper cells. Mala nyo, nandyan sa Pogo, sa mga malalaking buildings dyan sa Metro Manila. Kayo talaga, Hindi po masamang maging xenophobic ngayon. Dahil sa kagaguhan ng mga inchik. Pasensya naman yung mga Filipino-Chinese dyan, sa ating bansa. May nagre-reklamo nga dyan, yung si, last name yata, si Si. Magreklamo ka hanggat gusto mo, pero hindi maiiwasan ang maging xenophobic. Mga walang hiya yung mga nasa motherland ninyo, ayan po, mag-iimbestiga sila dyan, Ito, basahin lang natin tong sabi ni Hontiveros, Huwag na kayong magalit. Pagbigyan nyo na si Hontiveros. According to informal reports from law enforcement agents, the use of these falsified or unlawfully obtained documents has perhaps led to a large number of foreign nationals concentrating in central strategic areas of the country. The national security implication of which are currently investigated by our defense establishment, sabi ni Hontiveros. Oo nga naman. Bakit nga naman doon kayo nagko-concentrate sa Cagayan? Nandun yung 2 EDCA sites. Tapos meron pa tayong base dyan sa may Batanes. Bakit? Tapos yung iba gusto pumunta sa Cebu. Kasi meron ding isang EDCA sites doon. Baka gusto nyo na rin pumunta ng Pampanga, Zambales, Bulacan. Walang iya kayo. Di ba? Di maiwasan Kaya huwag kayo magre-reklamo. Sisihin ninyo si Xi Jinping. Sisihin ninyo si Digong. Yang 2 gonggong na yan. Eto po. Labas po tayo dyan. Last article natin. Ito, latest lang to sa balita ng GMA News Online. Published April 23rd. Kailan yun? Tuesday sa ating bansa. China says common understanding on Ayungin reached with Marcos admin. Yun naman pala No? Parang sinasabi dito, alam ng Presidente Marcos nyo yan. May common understanding na kami. Pero, anong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Really? Ano ba? Tumatanda na rin bang Pangulong Bongbong Marcos? Makakalimutin na? Okay? Ito lang sabi nila, China on Monday said a common understanding
on the handling of the Ayungin Show has been reached not just with the Duterte admin but with the current Marcos administration. China and the Philippines reached common understanding on properly handling the situation at Renaud Giao. Ito daw yung Ayungin Show. This common understanding were reached not only during the Philippines previous administration but also in current administration. Ayun ang sabi ni Wang Wenbin. Paano ko maniniwala sa'yo? Isinungaling ka eh. Di ba? This is the plain fact as evidenced by the Philippines media reports. Sinasabi daw niya, Philippine media reports, statement official and previous administration yon. Di sana ngayon, kung totoong nilabas yan ni Duterte noon, alam natin hindi tayo magre-reklamo. Kailan lang nilabas? Nung sinabi ninyo. Kasi bakit? Si Duterte, diktador eh. Di ba? Ngayon sasabihin nyo, tapos nakipag-usap kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Di sana na media na. Hindi naman pinagbabawalan ni Pangulong Marcos ang mga nilalabas ng mga media. Gunggong. Kaya sabi ko sa inyo, ito naisama natin dati siguro ito, nakalimutan ko lang Siguro mas matanda pa ako kay Pangulong Bongbong, makakalimutin na ako. Di ba kay? Paano pa tiniwalaan si Wang Wenbin? Nung sinabi niyang hindi naman namin sinasabing sa amin natang South China Sea. Gago. Yung dinrawing mo ngang 10 line mo eh. Sinakop niya ang buong South China Sea, sasabihin mo, hindi mo sinabi. Gago. Kaya nga, action speaks louder than words, para ka rin si Tamil Mil. Di ba? Sa mga hindi po nakakaalam, sino si Tamil Mil? Yung inyong vice presidenteng si Sara Duterte. Dahil Tamil Mil siya dito sa West Philippine Sea. Ang sinabi niya lang ay comprehensive na po yung sinabi ni Representative Paulo Duterte. Tapos pinurtektahan pa siya ng Pangulo. Mamaya, birahin natin ng Pangulo. Kayo po, ano pong masasabi niyo? Huwag kayo maniwala kay Wang Wenbin. Sinungaling yan. No? Naratiba lang nila. Alam ng Pangulo yan. Alam na Pangulo yan. Kung alam pala ni Pangulong Marcos, bakit pa magsasabing, may secret deal? Ano alam ko dyan? Di sana sinabi niya na dun. Wala Nagnanaratiba lang mga inchik, nang gugulo lang yan. No? Talagang igigiit nila, gagawa sila ng issue para mawala po yung ating attention dun sa kanilang illegal activities sa South China Sea o sa West Philippine Sea natin. Ayan po ang sabi ni DND Secretary Gibo Teodoro at ng ilang mga mambabatas. They are trying to divert the issues by giving out this false narrative. Doon tayo mag-concentrate, maging divided tayo, which is happening now, para maligaw tayo doon sa mga illegal na aktibidades nila sa ating West Philippine Sea Exclusive Economic Zone. Di ba? Yun po yan. Magaling po na mga disinformation specialist ang mga Chekwa. Tapos may mga kakampi sila ng mga Pilipino. Kasi baka naman nakikinabang ng malaki. Di ba? Kasi karamihan din, ang mga defenders nila ay mga Filipino-Chinese. Tingnan yung mga last name. At saka yung mga ulakba, no? Yung mga fake ng pagkatao at kasarian. Yan, yung mga yun. Okay? Okay po. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.